Lindsay. Lindsay. Good morning, Panga. Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Angela. 29 years old and in a relationship sa isang 26 years old na lalaki. Bago ko po kayo kwentuhan, DJ Lindsay, gusto ko lang po malaman ninyo na matagal na pong sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko na magiging sakit sa ulo ang mas bata na boyfriend. Pero heto ako ngayon. Gusto ko lamang pong i-share and at the same time, gusto ko ring ilabas yung sama ng loob ko. Matagal-tagal na rin po kaming mag-boyfriend nito. Sa tagal po namin, DJ Lindsay, napakarami na po naming nagawa together. Marami nang pinagdaanan na pagkakamali. At ilang beses ko na rin siyang pinatawad o pinagbigyan. Ilang beses nang nag-cheat sa akin ang boyfriend ko na to. Pero kahit ganun, tulad nga ng sinabi ko, mahal na mahal ko siya. Ilang beses ko na siyang pinatawad. Lagi din naman siyang nagsusorry sa akin. Sabi niya hindi niya na uulitin. Kaya tinatanggap ko pa rin. Umasa na lang ako na baka someday magbago siya. Binigay ko lahat sa kanya. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Huwag niya lang akong lokohin, DJ Lindsay. Pero ganun pa rin. Paulit-ulit na lang. Bukod po sa cheating, ay napakaigsi po ng kanyang temper. Mabilis uminit ang ulo ng boyfriend ko. Kapag sinusundo ako sa work, tapos naghintay siya ng kahit 30 minutes lamang, galit na yan sa akin. Kinabukasan, kapag sinundo niya ulit ako naman yung paghihintayin niya. Malalaman ko na lang, wala pa siya kasi tumambay muna sa mga kaibigan niya. Pero kahit na ganun, sabi ko nga po sa inyo, pinapatawad ko pa rin siya. After mangyari yon, DJ Lindsay, dahil sa sama ng loob ko, minsan, gumaganti naman ako. Para lang matikman niya yung mga panloloko niya sa akin. Meron po akong isang manliligaw na palagi na lang akong chinachat. Palaging nagpaparamdam sa akin. Pero dahil taken na ako, hindi ko naman siya ine-entertain. Dahil nga sa sama ng loob ko sa boyfriend ko, nagkaroon po ako ng mga ibang kaibigan. At dahil dyan, sila yung sinasabihan ko ng mga sama ng loob ko. Mga hinanakit, tampo, at inis. Pero, hindi pala magiging mabuti ang produkto nito. Kasi imbes na sabihin ko ng diretso sa boyfriend ko, mas nalalaman pa nila una yung mga nasa puso at isip ko.
Kasama na doon itong lalaki na to. Itong manliligaw ko na to. Kumbaga, naging comfort zone ko siya. Lahat sinasabi ko sa kanya. Tumagal din yun ng halos 2 buwan. At ang kamalasan, DJ Lindsay, nahuli po ako ng boyfriend ko. Nahuli niya na magkausap kami nitong lalaki na to. Nahuli niya na sinasabi kong lahat sa lalaki na to. Galit na galit siya sa akin. Sinigawan niya pa ako sa labas ng opisina namin. Kahit pa sinasabi ko sa kanya na kumalma ka kasi ang daming tao. Hindi pa rin siya nagpaawa. After namin makauwi, kung ano-ano yung sinabi niya sa akin. Pagmumura, masasakit na salita. Alam mo yung pakiramdam na parang ang liit-liit mong klase ng tao. Pinakamasakit po nang sinabihan niya ako na napakalandi mo. Natakot ako noon eh. Kasi matapos niyang sabihin sa akin yun, muntik niya pa akong masuntok. Galit na galit siya sa akin. After nun, sabi ko mag-break na kaming dalawa. Pero mas lalo siyang nagalit sa akin, DJ Lindsay. Hindi raw siya papayag. Sisiraan niya raw ako. Lalo na kapag sumama ako doon sa lalaki. Ikakalat niya raw yung mga nude photos naming dalawa kapag nakipag-break ako sa kanya. Dahil sa banta na yon, DJ Lindsay, hindi na po natuloy yung breakup. Wala po akong lakas ng loob na gawin po yung binabala ko. Kasi what if, ikalat nga niya. Pero hanggang kailan ba ako magiging ganito sa relasyon namin? Hanggang kailan ba ako magdurusa? DJ Lindsay, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Tulungan niyo po ako. Muli, ako po si Angela. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi guys! Sa oras natin sa buong kapuluan, check your time 17 Cambots. Makaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. 9:17 on the clock. Tayo pa rin pong istasyon na same, pero... Iba! Pangga, we are number 1. Wow! 6.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Ay nako, igalang ninyo ang bulaklak sa tenga ko. Bakit ba? Nagustuhan ko may pakalat-kalat kasi yung mga bulaklak dito sa istasyon namin. Hindi ko rin alam kung bakit, no? Ay, well, before anything else, welcome to Lihim ng Liham, ang programang wala kang matututunan. Pero kahit pa paano, meron kang mararamdaman. Ow. Ayan tayo eh. Oo, yan naman tayo. O, yung kwento po ni Angela, nangyayari talaga yan. Ha? May pagbang-blackmail, di ba? Wow! Yung tipong gustong-gusto mo na umalis sa karelasyon mo, pero dahil tinakot ka niya, sige, lalabas ko yung mga nude pictures natin. Yung mga pictures mo na talagang, ilalabas ko yan. Sige,
lugi ka kapag nakipag-break ka sa akin, kapag nakipaghiwalay ka, malalaman ng buong mundo kung ano mga pinakatago-tago natin. Pero kasi naman, in the first place, second place, and third place, bakit kasi may mga ganyan kayong picture? So, hindi na lang ninyo, dapat kasi hindi kayo nagpipictures ng ganyan. Pero ako sa, may guilty dito. Bakit ka nakatitig sa akin, Tita Cora? Guilty. Hindi kasi sinasabi ko for safety purposes. Like, kapag may ganyan, hindi mo naman alam kung yung lalaki na yan na makakatuluyan mo, diba? O, tapos meron kayong mga pictures sa ganyan. Pero sa sitwasyon ng iba mga pangga natin, talagang alam mo yon, give na give naman sila dahil alam nila na sila na yung forever nyo. Wow! Pero still, hindi pa rin talaga safe na meron kayong mga nude. Gusto mo yung nude? Nude photos, diba? Sabihan mo ako kung ano bang dapat gawin ni Angela sa ngalan ng bulaklak ko sa tenga. Na kulay pink at kulay white. I-message niyo po ako, facebook.com/energyfm1067. As in, energyfm1067. O di kaya naman, i-message niyo po ako on my Facebook page. Ayan, Lindsay1067. As in, LINDSAY1067. Okay. I'm gonna be reading your comments on the air. Sabihin mo lang sa akin yung pangalan mo. Simulan mo ang comment mo sa ang ganda ng bulaklak ni Lindsay. Not! Oy, sabi ni Arch, the scars from emotional abuse sometimes heal slower than physical ones. Huwag kang matakot na makipaghiwalay sa kanya. There are laws against the kind of blackmailing. Kaya ituloy mo lang yan. You don't deserve that kind of life. So, you have to break the Kit Kat, ganyan. Break the cycle you have. Cycle of abuse. Lindsay, place the flower on the left side. Indicate married status. Ganun ang traditional way of flower placement. Ay, sorry naman, Your Honor. So, dapat daw nandito. Huwag na, papayaan mo na kasi nandyan yung hati ng buko. At isa pa, ang gulo ko yan, my friend. Yaan mo na yung mga bulaklak natin na yan. Wow! Diba? Ako naniniwala din ako, no, na kapag hindi ka na masaya sa isang relasyon, tulad ng lagi ko sinasabi, no, dito sa Lihim ng Liham, alam nyo na ako na magiging judgment ko. Kapag hindi ka na masaya, kapag nahihirapan ka, kapag yung puso mo hindi na tumatalon, kapag nakikita mo yung lalaki na yan, ay, alis ka na dyan, my day. My friend, alis ka na dyan. Kapag ganyan ang jowa mo, yung tipong binablackmail ka, yung tipong napaka-short-tempered, yung tipong ang dali-daling magalit sa mga maliliit na bagay. Wow! Asan ang pagmamahal doon? Di ba kapag mahal na mahal mo yung isang tao, lahat na magpapasaya sa kanya gagawin mo? Di ba? Para lang hindi kayo maghiwalay, para hindi sumama yung loob niya. Di ba? Nasaan ang pagmamahal doon sa eksena na naghintay lang ng konti yung jowa, iniwan na yung susunduin niya. Di ba? Walang pagmamahal doon. Pagganti, ang taong nagmamahal hindi gumaganti. Ang ginaganti ay pagmamahal din. Wow! Diba? Alam mo, pag mahal mo yung isang tao, hindi ka gagawa ng paraan para sumama yung loob niya sa'yo. Diba? Kasi wala kang ibang ilalabas sa katawan mo, sa salita mo, diba? Sa mga actions mo, kundi pagmamahal towards that person. Pero kung galit, pagiging short-tempered, parang hindi naman yata love yun. Nasabi mo nga, paulit-ulit ka nang niloloko, Zay. Ilang panloloko pa bang kailangan gawin sa'yo para tumigil ka? Ilang beses mo pa siya kailangan patawarin para lang ma-realize niya na nagmamahal kang tunay? Ano ka? Consolation prize? Wow! Huwag naman sana tayong gumawa ng paraan ay kasisira ng ating mga sarili. Kasi itong lalaki na to, clearly, hindi kanya nire-respeto. Now, dahil sa paulit-ulit na cycle na yan, dahil hindi mo siya, alam mo yun, binibigyan ng punishment. Punishment! Hindi ka magiging principal. Dahil hindi siya nakakatanggap ng consequences dun sa ginawa niya na panloloko sa'yo. Kasi paulit-ulit mo siyang tinatanggap. Paulit-ulit din na, alam mo yun, naiisip niya na, okay lang gumawa ng mali kasi patatawarin niya lang din naman ako. Yahoo! Diba? Wow! Kasi may ticket na siya na gawin yun ng paulit-ulit kasi pinapatawad mo eh. Oh. Pero sabi nga nila, diba, ang taong nagmamahal ay nagpapatawad. Pero kasi iba yung respeto mo para sa sarili mo, di ba? Dapat mauna kang rumespeto sa sarili mo. Kapag alam mo na nagiging cycle na siya, nagiging routine na siya, nagiging pattern na siya, at hindi naman, ang taong nagsosorry, nagbabago, hindi inuulit yung ginagawa. Bakit? Di ba? Ay,
Oh, sabi dito ni Alvin, ganda po ng bulaklak. O, ayan. Tama yung mga opening nyo na ganyan ng comment na yan. Ganyan ang comment natin, mga mahal ko, ha. Bago nyo ilagay yung comment ninyo, ang umpisa dapat niya na ang ganda ng bulaklak ni Lindsay. Para ma-inspire ako na maglagay ng kung anek-anek sa itsura ko tuwing magla-live tayo. Wow! Kasi na si Alvin. Alvin? Alvin? Alvin! Uy, kala mo yung tsahin mo. Ganda ng bulaklak ni Lindsay. Makipaghiwalay ka na dyan. Huwag kang matakot. Shoutout naman kay Ate Malu and Ate Dang. Hello kay Ate Malu at Ate Dang. Ate, anong ulam? Ulam natin mamaya, ate. Wow! Sabi naman ni Ice Ray, good morning po DJ Lindsay. Pag-greet naman po mga taga Duralco Inc. na laging nakatune in sa programa nyo, especially sa mga taga-account Ella. Mga taga-account Ella? Baka accounting ito. Hello po sa mga nandyan po, yung mga accountants, yung mga nasa back office. Ang taray mo dyan. Dati gusto ko rin yung naging accountant. Pero naisip ko, hindi ako magaling sa mga pag-systemize. Wow! Pag-organize, pagiging systematic. Ay, naku, bagsak ako dyan. Ayaw na. Kasi i-analyze mo yan kapag naging accountant ka, di ba? More on analyzation and paglilipat ng mga sheet na ganyan. O, di ba? Kahit ako, hindi ko maintindihan kung ano yung mga terminologies. Nakalimutan ko na. Oo. Yung may ledger yan, di ba? Yung mga accountants. Kapag accounting student ka, di ba, Tita Cora? May ledger yan. Ledger 1, ledger 2. Tapos itatransfer mo yung mga hirap, di ba? Wow! Nag-DJ ako. Hindi daw kailangan na madaldal pag accountant ka. Sabi naman ni AZ, good morning DJ Lindsay. Ay, pala yun, oo. O sige, maya-maya tayo bumati pa ng mga pangga natin. Mag-comment kayo, hindi yung puro kayo pabati. Pero, sabi nga nila, you choose what you choose. Oo, you deserve what you tolerate. Yan ang sinasabi ng mga panggapo natin. Paulit-ulit mong tinotolerate na ganyan yung practice ng jowa mo, na ginaganyan ka ng jowa mo. Biro mo ilang beses ka nang niloko pero pinatawad mo pa rin ng ilang beses. Diba? Ilang beses ka nang pinakitaan ng magaspang na ugali. Pero paulit-ulit mo naman siyang tinatanggap. Paulit kang nagpapatawad kasi marupok ka, kasi mahal na mahal mo siya. Kaso sana, two-way tayo, my friend. Sana, habang nagmamahal ka ng malala, minamahal ka rin itong jowa mo. Wow! Kaso hindi. Ikaw lang yung nagmamahal, siya laging galit. So kung ako sa'yo, tulad ng lagi kong sinasabi, let go, move on, hamon na. Tama na, Catherine. Tama na, Catherine. Sino si Catherine? Diba? Hayaan mo na. Tsaka yung mga pananakot niya na yan, dumulog ka sa NBI, ganyan. O kaya dumulog ka sa pulisya. Wow! Kasi tsaka tigil-tigilan yung mga pagpipictures na ganyan. Lalo na kapag the moments are intimate, dapat tigilan ninyo. Dapat yung moments na yan ay sa inyong dalawa lang ng iyong iniirog. Dapat yung moments na yan hindi lumabas, diba, sa gadgets. Oo. Paano kung may makanakaw nung cellphone? Eh di, paktay ka diha, day. Paano kung mawala yung pinag-savean mo? Eh di, pwede nang i-spread out yung mga moments na dapat kayong dalawa lang ng jowa mo. Yung nakakakita at nakakaalam. Ang dami ng ganyan, di ba, na nangyari. Nanakaw yung drive. Tapos, yun, kumalat yung mga moments nila together. Yung mga intimate moments. Yung mga Jugjugan Fest, ganyan. Wata-Wata Festival, kumalat, my goodness. Usually kapag ganyan, ang mas nasisira ay yung babae. Wow! Mas nasisira ang mga babae kapag may kumakalat ng mga scandal na ganyan. Kapag sa lalaki, pag titripan, tatawanan lang. Kukutsain lang yung, huy, ang liit, mga ganyan. Pero ang babae, nandun yung damage agad sa mga babae. Kaya please, wag na, don't take photos while doing it. Don't take videos while doing it. Wow! Enjoy nyo na lang yung moment. Hindi na kailangan pa ng mga photos and videos na ganyan. Pero still, nasa sa inyo yan kung anong trip ninyo sa life. Pero mag-ingat po. Okay Ingat-ingat lang ng malala at mabisang-mabisang. As to you, Angela, I believe na kailangan mo nang umalis dyan sa relationship na yan because it's not gonna do you any well. And in fact, in the future, baka mamaya ay pagsisihan mong nag-spend ka ng years mo with that guy. Diba no, Kuya Noli? Tinitingnan mo rin yung bulaklak ko ngayon. Bakit okay nang tingin
naman sa bulaklak ko. Eh. Nakakahiya naman yung bulaklak ko. Tuloy. So yun, it's not gonna do you any good. And in fact, baka mamaya in the future, pagsisihan mo na napunta ka at nag-spend ka ng years and years and years of your life being with that kind of guy. Wow! You deserve to be happy. You deserve love and energy, FM. Totoo lang, kailangan i-effortan ka, mahalin ka. Gawin kang prinsesa, kung hindi man prinsesa, yung tipong taong bibigyan ka ng importansya. Alam mong ikaw yung priority, tas alam mong hindi ka kayang saktan. Hindi naman tayo mga perpektong tao eh. At some point, masasaktan tayo ng mga taong mahal natin. Pero hindi naman yung sunod-sunod. Masasaktan pero hindi lolokohin ng paulit-ulit. Diba? 9:29 ang nagmamagandang umaga. Mahal ko pag ako, baby ko. Giving you something from Mitoy Yonting. Idol ko to si Mitoy. My goodness. Ilan ko kaya ulit siya makikita? Ay, nako. Mitoy Yonting. With the song Pinaikot-Ikot. Dito lang yan sa Energy FM. Tutok lang.